Hello mga kapalaboy! Welcome back to my YouTube video. May ipapakita ko sa inyo 2026 na Mitsubishi Montero GLS Automatic Transmission. Sa mga naghahanap ng 2026 Mitsubishi Montero na GLS Automatic, andito na yung video. Ipapakita ko sa inyo. Pero bago natin simulan to, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated ka sa other Mitsubishi units and other Mitsubishi promos na ipapakita ko sa inyo. Again, this is Joey RJ Olimba, your 12-year sales executive dito sa Mitsubishi Abad Santos. Ipapakita ko sa inyo itong 2026 natin na Mitsubishi Montero GLS Automatic Transmission. At guys, umpisa natin dito sa harapan. Ito, papakita ko muna. Yung harapan natin, syempre, still equipped ng LED na headlamps at LED na fog lamps. At naka-illuminating light na rin yung kanyang radiator grille dito sa harapan. At yung kanyang bumper design, naka-front dynamic shield design concept pa rin siya at kulay silver pa rin yung kanyang front diffuser po. Guys, sa mga nagtatanong kung bakit hindi pa rin tayo nagpapalit ng model ng ating Mitsubishi unit, syempre alam natin na yung Mitsubishi Montero natin, ito yung isa sa pinakamabentang SUV dito sa Pilipinas. Kaya bakit ka pa maghahanap ng ibang modelo or ibang design? Dito ka muna. Mas mura, mas garantisadong, mas maganda ang unit na to. At syempre, ang kanyang engine. Equip pa rin yung engine ng ating 2026 Montero ng 4N15 na 2.4 liter na may VEC Euro 4 compliant na diesel engine. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung gilid. Sa gilid tayo. Gilid ng ating 2026 Mitsubishi Montero. Still equipped ng 18-inch na alloy rims. And yung preno niya sa harapan, naka-disc brakes yan. At sa likod, papakita ko, naka-disc brake yung kanyang likuran. Naka 18-inch alloy na rin siya na rims. Guys, equipped na rin ito ng stepboard. Aluminum stepboard. Ayan. At kung bubuksan naman natin yung unit na to, naka-keyless operating system pa rin siya. Pipindutin mo lang yung button dito para ma-lock and unlock mo yung unit. At kapag nilock, yung mga side mirrors niya, automatic titiklop naman. At kung i-unlock natin, magre-retract naman siya. Sa bubong, papakita ko lang, peram lang. Hay. Ito, yung kanyang bubong, equip pa rin niya ng roof rail at meron siyang shark fin antenna. Sa loob, papakita ko muna. Sa loob, sidings, naka-leather sidings pa rin siya. At meron siyang power windows dito na auto control na po yan. Automatic baba at automatic taas. Sa upuan naman, naka 8-way. Electronic adjustable seat siya. Ayan, nakasagad. Kung gusto naman natin i-forward, slide lang natin forward. At kung i-incline naman natin yung upuan, yan. Di ba? Napakaganda. Sa halagang 1,927,000, mauwi mo na yung Montero GLS Automatic Transmission. Guys, yung unit natin na 2026, yung unit natin na 2026 Montero GLS Automatic, equipped ito ng dalawang airbag sa harapan, side airbags, curtain airbags. Napakaganda. Base model lang to Base model lang sa automatic transmission, pero napakadaming airbags kasi pinopromote ni Mitsubishi yung safety ng mga passenger niya at nung gumagamit ng unit na to. Titingin ka pa ba sa iba? Pag Mitsubishi ka na. Guys, adjust ko lang yung upuan. Ayan. So ngayon ito sa loob, peram lang. Okay na. Thank you. Sa loob, ipapakita ko lang sa inyo yung kanyang cockpit. Sa steering wheel, naka 3-spoke steering wheel pa rin siya with leather wrap. Napakaganda, same pa rin sa other steering wheel ng ating Mitsubishi units like X-Force, Expander Cross, Expander GLS at ng ating Destinator. So ngayon ito, pero ang kakaiba lang dito, meron siyang paddle shifter na wala kay Destinator, X-Force at Expander at Triton. Ayan. GLS lang to Yung GLS kasi natin, may paddle shifter siya. Inulit ko, may paddle shifter. Tapos, light switch niya or lights, yung stock ng lights niya, ito.
wala siyang auto control ha. Equip lang yung auto control ng lights natin kay Black Series. And then, sa kanan naman, nandito yung control para sa wiper. Sa manibela, cruise control buttons, nandito. Camera button, ito naman. Voice command button, ito po. At meron siyang hands-free button. Sa left side ng steering wheel, meron tayong audio steering remote at meron tayong multi-information display button dito para pwede natin mabago yung high contrast display ng ating Mitsubishi Montero GLS. Sa kanyang infotainment naman, equip pa rin ito ng malaking touchscreen monitor na wired na SmartLink display audio. Pwede natin i-connect yung ating mga mobile devices like yung Android phone or yung ating Apple CarPlay via USB data cable para magamit natin yung SmartLink display audio niya. Sa aircon control, still same pa rin ng ating other 2025 Mitsubishi Montero. Equip pa rin ito ng single zone auto climate control. At meron siyang button dito sa baba para naman ma-access natin or ma-on natin yung aircon natin sa likuran. Ayan. Sa transmission ng ating Montero GLS, 8-speed siya na automatic transmission. And wala siyang lever type na handbrake. Yung handbrake natin or yung parking brake natin is electronically actuated. Pull up mo lang siya, mag-engage yung ating parking brake, i-push down mo, magdi-disengage naman yung parking brake natin. And meron tayo ditong feature na brake auto hold. Yung brake auto hold na to, isa to sa magagamit natin kapag matraffic dahil hindi mo na kailangan tapakan yung brake pedal ng matagal para nakahinto ka lang. Pag naka full stop na siya at naka-engage yung ating brake auto hold, mag-hold po yung preno natin. At pwede mong bitawan yung brake pedal natin habang naka-shift ka sa drive, hindi po siya tatakbo kasi naka-auto hold or naka-brake po siya. Kapag dandahan natin tinapakan yung gas pedal, dandahan din pong aabante yung sasakyan at mag-re-release po yung brake. And then, kapag tinapakan ulit natin yung brake at nag-full stop, mag-engage po ulit yung kanyang brake auto hold. Napakaganda, di ba? Napakaganda ng feature ng ating base model na Montero GLS. Siyempre, kahit Montero GLS siya, equip pa rin niya ng leather seats. Leather seat dito sa first row or sa front seat. Second row, naka-leather seat. Pati na rin sa third row, naka-leather seat. So, ano pang pipiliin mo? Montero GLS. At ngayon, punta naman tayo sa likod ng unit. Sa second row muna pala, punta tayo. Papakita ko lang sa inyo yung second row niya. Sa third row, guys, hindi ko masyadong mapapakita yung third row natin or yung pinakalikuran kasi nakalock po yung tailgate natin. Pero, ipapakita ko sa inyo kung gaano ba kaluwag kapag nasa third row tayo. Ngayon, punta muna tayo sa second row. Papakita ko lang sa inyo yung mga pwede nyong magamit na features dito. Guys, nandito tayo ngayon sa second row. Papakita ko lang. Siyempre, naka-leather seat pa rin yung kanyang second row, pati na rin yung kanyang third row. Sa second row, may grab handle siya dito para madali tayong makaakyat. Kahit po na mga senior citizen or matanda na, mahirap umakyat sa sasakyan, meron ho tayo ditong grab assist para mas madali ho silang makakakyat dito. Siyempre, meron pa rin ditong handle po para naman kapag bumabiyahe, nakahawak ng ganito para hindi umuga-uga po sa loob. Ayun. And then, sa second row seats natin, meron tayong 220 volts power outlet with a maximum of 150 watts na power output. Pwede mo lang isaksak dito yung mga portable devices nyo like yung mga laptop charger, mobile charger, yung pang-charge nyo ng mga portable power supplies nyo. Diyan nyo lang po isasaksak ha. Wag nyo pong sasaksakan to ng mga yung mga appliances nyo. Baka masira po yung ating 220 volts na power outlet. Saka ito, sa second row seat, meron tayo dito mga pockets. Kabilaan yan.
para kung may karga tayong mga documents or mga chichirya na kakainin natin habang bumabiyahe tayo, yan lang, dyan yun lang muna ilagay. At meron tayong mga cup holder dito. Yan, pwede kayong maglagay ng cups dyan, isa. Tapos sa kabila, dalawa. At dito, sa gitna, may cup holder din. Napansin nyo, napapansin nyo ba? Pag binuksan ko yan, hanggang dyan lang. Kasi yung upuan natin, hindi properly naka-incline or naka-recline. So ngayon, ayusin lang natin. Papakita ko lang. Ayan na. Ito yung correct way nung natin, yung pag-incline ng upuan. Para maganda po yung kanyang position kapag dineploy nyo yung kanyang cup holder po. So ito, upong executive na naman po si Joey Boy Palaboy. Ayan guys, ito pinapakita ko lang. Although tatlo po yung pwede nating isakay dito sa second row, 3 passenger. Yung iba kasi pag maraming kasama sa family or pag may okasyon, pinupuno nila or sinasagad nila. Yes, pwede natin isagad to hanggang hanggang siyam. Pero as much as possible, kung ilan lang yung recommended seating capacity niya, yun lang po yung ikarga natin. Kasi in case po na may mangyari sa atin or sa unit natin habang bumabiyahe tayo at overloaded tayo, syempre makukompromise po yung braking power ng ating sasakyan. O di kaya, in case na magkakaroon tayo ng claim sa insurance, yung other passenger natin, baka hindi makapag-claim o di kaya ma-decline yung ating claiming sa insurance po. Kaya advice ko lang, please, sundin nyo lang yung recommended na seating capacity ng mga sasakyan natin. Kahit anong sasakyan pa po yan. Wag natin masyadong pupunuin or wag natin talagang punuin yung natin sasakyan. Kung 4 lang yung pwede sakay or 5, hanggang 5 lang po talaga yung pwede natin sakay. Kung 7, please hanggang 7 lang. Okay? Ayun. Then, punta na tayo sa third row. Ay, sorry. Sa third row, puntahan natin. Papakita ko sa inyo yung space ng third row natin. Para po ito sa mga bagong, viewers dito sa aking YouTube channel. Papakita ko lang po ulit. So, bago natin ibaba, papakita ko lang, ito yung lever niya. Fold and tumble yan. At kung papasok naman tayo, hawak ka lang dyan. Ayan. Ito na, nakapasok na ako. At kung gusto naman natin umupo dito, papakita ko lang guys Ayan. Angat mo muna tong headrest niya. Tapos, i-recline mo ng maayos yung kanyang sandalan. Kasi, kapag hindi mo na-recline ng maayos to, masikip talaga siya. Ito. Yan. Ngayon, upo na ako. Papakita ko lang sa inyo kung gaano ba kasikip dito sa unit na to. Ayan. So, ito. Guys, 5'6" yung height ko. Ulo ko, ayan, nakasandal ako dito. Siyempre, antukin kasi ako sa biyahe kapag hindi ako yung driver. Kaya ganyan, pwede ako makatulog. Komportable pa rin. At kung nasa biyahe tayo, and then malubak, hindi tatama yung ulo natin dito. Kasi may ilang sentimetro pa na clearance dito sa kanyang ceiling. So, ito, sitting position. Ayan siya. Hindi naman masikip. Sa mga nagsasabi na masikip, ano ba height nyo? Sabihin nyo naman po sa akin. Ayan. Guys kung nasisikipan kayo sa Montero, please, pakisabi na lang sa akin kung ano height nyo or kung pwede, pakita nyo yung video dito or yung yung picture para at least mayroong idea rin yung ibang clients na nagbabalak bumili para at least may idea sila kung gaano kasikip or kaluwag ba sa third row ng ating Montero. Ayun. Ngayon, punta naman tayo sa pinakalikod ng unit. Ayan, papakita ko lang kung paano ako bumaba dito. Ito yung point of view ko. Yan. So, dito tayo sa third row. Ito.
Guys, ilaw, combination pa rin yan ng LED and bulb na ilaw po sa tail lamps. Kasi bulb type pa rin yung kanyang signal lamps and LED yung position lamps at LED yung kanyang reverse light po. Yan, napakaganda. Equipped na rin ito ng 4-eye sensor. At inuulit ko, meron pa rin siyang ano guys, shark's fin antenna. Napakaganda ho ng Montero GLS natin. So guys, by the way, ang SRP ng ating Montero GLS automatic transmission is 1,927,000 para sa black and silver color. Kung kulay white naman or diamond white, 1,942,000 yung kanyang SRP na 125,000. Guys, 125,000 cash discount and meron tayong free 3 years LTO registration and free GT spoiler kung cash or bank PO transaction. Kung kukunin mo siya under in-house bank financing naman, meron tayo ditong all-in offer na 55,000 all-in down payment. Free 3 years LTO registration, free 3 years TPL, free 1-year comprehensive insurance, free PMS from first 1,000 up to 20,000 kilometers. Guys, hindi mawawala mga exclusive freebies ko kapag kinuha nyo ito under in-house bank financing kasi meron tayo ditong GT look or Black Series look option. Para po sa mga sa option na to, please inquire ka lang sa akin or tawag ka sa number ko at ibibigay ko sa inyo yung offer na to. Maraming salamat po, and again, this is Joey Boy Palaboy ng Mitsubishi Abad Santos, Manila. 12 years na tayong sales executive dito at sana naman kayo naman yung maging next Mitsubishi client namin. Kita-kits!